Kanina pong umuulan, kasagsagan ng ulan, may nakakwentuhan po ako. And maganda naman dito po sa labas ng kapitbahay. And chinecheck niya yung pinapagawa niyang bahay. Ako naman chinecheck ko yung kakakabit na solar light namin dahil hindi gumagana. Problema na wala ko po ngayon yung resibo. Siguro naman hindi naman po siguro sira. So, hindi ko po alam makita yung resibo. Ba't ba napunta tayo dito? Sa resibo, okay. So, pag-usapan namin, may blood moon sa September 7. Sabi niya ganun. Maganda, makita natin yan. So, napakaganda na kanyang mindset. Hindi po siya believer. Ayoko na mabanggit ko nung rehilyo niya, pero ito na lang. Yung matandang rehilyo na kinagisnan natin. Yun ang kanilang religion. And they are very fanatic for this religion. Doing all the necessary rituals, especially mahal na araw and Pasko. Pero kanina sabi niya sa akin, umuulan. Sabi niya gano'n, sana wag umulan. Ganun magsalita sa araw na yaon. Makita natin. Kanya, yun. Oo naman po, tito ako. Parang uncle na namin siya. Sige po, ako naman po, ipag-pray natin, makita natin. At ano bang mangyayari sa blood moon? Kanyang ganon. Kasi marami akong naririnig na parang may mga apocalyptic, yung ginamit ng term, apocalyptic prophecy. Ayan. Sabi ko, wala naman po, it's not necessarily like that. Ako naman po. Dahil sa totoo lang po, no, ito makinig po kayo mabuti sa akin. Noong 2016 ng November, we anticipated it here. Buhay pa ang daddy namin noon. At ang daddy ko, ayaw matulog. Nag-pray din, sana walang ulap. Mabait naman si Lord. Wala namang ulap. Nakita po namin. Itong mga camera ng cellphones noon, hindi kasing ganda ng mga camera ng cellphones natin ngayon, na video. And we still have the video there. Nakakatuwa. We even posted din yata, na-posted yata ng daddy ko yun sa Facebook niya, whatsoever, no? At, sinum up na lang yan ng kinukunan. So, ibig sabihin po, ano po ang significance ng blood moon? Ako, sagot ko po ngayon, sa dami ng mga blood moon, noong 2016, up to now, ang dami na rin po hindi na mabilang. Well, ako ngayon, ito ang sagot ko sa inyo, i-enjoy na lang natin yung blood moon. Let's enjoy it. September 7, let's enjoy it. And naway makita natin na walang kaulapan dahil sabi ng Pag-asa later may mga later pa rin na bagyo na dumarating. So it means nagpo-form pa rin siya ng mga clouds. When it happen, we will not be able to see it. Diba? So it will last for 82 minutes So matagal po siya. 82 minutes po ang maglalast siya 82 minutes, no? So, makikita po natin yan sa biyaya po ng Lord. Ako ang tenga ko medyo kwan na rin. Oh, blood moon na! Ayan na, darating na si Lord. Tama na po. At ang tenga ko natutulilig na. Oho. Ito ibahin natin ngayon ang pananaw natin sa blood moon. Blood moon is a gift, no? Na makita natin. Naging red siya, pero not necessarily dugo. Naging red para ipakita ng Lord na maganda rin naman ang red. No? It's something like you really need to appreciate. It's all about on how you appreciate the creation, the beauty of the creation of the Lord. And if you believe in some deeper meanings regarding it, I will respect you. Pero sa dami ba naman ng blood moon? Sa dami ng blood moon na maya-maya kinukuha namin ng video. Parang one and the same thing na rin lang for me. And ako talagang, Lord, ako nabubuhay po talaga ako, expecting you to come every day. Hindi lang po dahil may pinag-uusapan ngayon na 23rd of September of this year or ito nga yung blood moon. Parang ganado ako every day. Every day. Delikado po yan sa mga scoffers. Pag hindi natuloy yan, September 23, marami na namang scoffers. At ang sabi po ng Bible, isang mintis lang na prophecy, pag hindi natupad, ang tawag sa iyo false prophet. Kaya, let's be safe. Let's be safe. Okay? So, enjoy natin ng blood, yung
Tawagin na lang natin lunar eclipse. No? Enjoy na lang natin September 7. Sabi nga dito, huwag kayong matutulog, pero enjoy na lang po natin. Let's enjoy and thank the Lord for that. Thank you, Jesus. Hallelujah.